Filipino 4, Quarter 3, Week 7. Matatag Curriculum. Para sa nilalaman, akdang naratibo, kwentong kababalaghan. Mga kaugnay na paksa, wika, pang-abay na panggaano, pagbuo ng tekstong pasalaysay, tekstong biswal, teksto, memes, logo, icons, barcode, QR code, cartooning, at iba pa. Para sa balik-aral, pagtatambal. Pagtambalin ang bawat larawan sa naaayon na description nito. Narito ang unang grupo ng mga larawan. Narito naman ang pangalawang grupo ng mga larawan. At ang pangatlo. Una, isang nilalang na gumagaya sa anyo ng isang bata, karaniwang ginagaya ang isang bagong silang na sanggol at umiiyak katulad nito upang mahikayat ang mga walang kamalay-malay na tao. Ano ito? Tama, ito ay tiyanak. Pangalawa, mayroong katawan ng isang tao, subalit may mga paa ng isang kabayo. Batay sa paniniwala, kayang iligaw ang landas ng mga tao, lalo na kung sila ay nasa kagubatan at mga bundok. Magaling, ito ay tikbalang. Pangatlo, pinaikling tawag na apoy ni San Elmo. Parang bulang, nag-aapoy na kayang iligaw ang mga taong nakakakita nito. Magaling, ito ay San Selmo. Pang-apat, pinaniniwalaang kumakatok sa mga pintuan sa kalagitnaan ng gabi at nagdadala ng kamalasan. Tama, ito ay kumakatok. Panglima, isang higanteng nasa puno, may taas na 7 hanggang 9 na talampakan. May itim, mabalahibo at maskulado. Sinasabing mayroong napakatapang na amoy at nakaupo sa mga sanga ng puno upang magtabako. Ano ito? Tama, ito ay kapre. Pang-anim, maliit na nilalang na nagdudulot ng magandang kapalaran o kamalasan sa isang tao. Maaaring nakatira sa mga lupa o tinatawag na punso. Tama, ito ay nuno. Pang-7, may kakayahang hatiin ang kanyang katawan at lumipad tuwing gabi. Tama, ito ay manananggal. Pang-8, isang taong may kakayahang gumamot sa mga nagkakasakit dahil sa kagagawan ng mga kakaibang nilalang. Magaling, ito ay babaylan. Pang-9, pinaniniwalaang kumakain ng tao o ng ibang mga hayop. Kaya nitong mag-ibang anyo. Mahusay, aswang. Pang-10, magaling daw maghanap ng mga nawawalang mga gamit. Tama, ito ay aghoy. AGN chart. Ipagpatuloy ang paglalagay ng mga impormasyon sa AGN chart na sinimulang gawin ng mga bata sa nagdaang linggo. Ang huling hanay ay dadagdagan ng mga bata sa huling araw ng linggong ito. A. Alam ko. G. Gusto kong malaman. N. Nalaman ko.
Bahagi A. Oo, hindi, maaari, bakit? Basahin ang bawat pangungusap at sagutin ng oo, hindi, o maaari ang tanong sa ibaba nito. Ipaliwanag kung bakit ganyan ang sagot mo. Pagkatapos, magbigay ng isang salitang maaaring maging katumbas ng salitang may salangguhit. Una, naging malubha ang kanyang sakit, kaya siya namatay. Simple lang kaya ang kanyang naging sakit? Pangalawa, kailangan nating alagaan ang ating mga bato sa pamamagitan ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Ang mga bato ba ay ang nakikita sa mga bakuran o ilog? Nag-umpukan ang mga tao sa kanto upang tingnan ang aksidente. Iba-iba ba ang pinuntahan ng mga tao? Pang-apat, inilagay niya ang kanyang gamit sa isang maleta at naglakbay. Ang maleta ba ay maliit lang? Bili ni nanay na bago magtakip silim ay nakauwi na kami sa bahay. Nagiging mas maliwanag ba ang paligid kapag takip silim na? Nagkaroon ng manas ang kanyang katawan dahil sa tubig. Mas naging payat ba kaysa sa dati ang itsura ng may manas? Bahagi B. Ano ang kahulugan ng salita? Bigyan ng kahulugan ang salitang may salungguhit batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Una, wala pang kuryente noon. Gasera lang ang ilaw ni Manuel. Sinabi ng isang kamag-anak na namamasyal ang kaluluwa ni Mang Rizal sa 3 magkakasunod na gabi pagkatapos ng libing. Narinig na ni Manuel ang mga yapak na parang may naglalakad ng papalayo at pagkatapos ay papalapit na naman. Dinig na dinig ni Manuel ang mga lagapak ng tsinelas at ang mga ito ay karaniwang naririnig ni Manuel noon sa tuwing naglalakad ang kanyang tatay. May nagwalis at nakikita pa ang bakas ng walis tingting sa lupa. Ginagawa ng mga Ilocano ang pagtatahit ng bigas upang mapaghiwalay ang mga butil at ipa. Inilalagay ang bigas sa malaking bilao at iginagalaw ng pataas at pababa ang bigas upang maihiwalay ang mga ibang nakahalo. Pagbabasa ng kwentong kababalaghan. 3 gabi pagkatapos mailibing si Mang Rizal. Isang kwentong kababalaghang isinalaysay ni Manuel de Guzman at isinulat ni Lilibet C. Agno. Ang kwentong ito ay nangyari sa Barangay Balakad, lungsod ng Lawag sa probinsya ng Ilocos Norte. 10 taong gulang pa lamang si Manuel noon. Nagkasakit ng malubha ang kanyang tatay na si Mang Rizal, kaya siya ay namatay. Sa kanyang burol, may nagsabing mamamasyal ang kaluluwa ng Mang Rizal sa 3 magkakasunod na gabi, matapos itong mailibing. Sa unang gabi, pagkatapos ng libing, ang mag-iina lang ang naiwan sa bahay. Walang nakapuntang kamag-anak nila dahil abala sila sa pagtatanim ng bawang. Sa gabi kasi nagtatanim ng bawang ang mga taga roon. Noon dahil masyadong mainit kapag araw. Wala pang kuryente noon. Gasera lang ang ilaw ni Manuel. Nakahanda ng matulog ang mag-iina, kaya humiga na sila. Naalala nila ang sinabi ng isang kamag-anak na mamamasyal ang kaluluwa ni Mang Rizal sa 3
magkakasunod na gabi pagkatapos ng libing. Hinintay ng mag-iina ang pagdalaw ng kaluluwa niya hanggang sa nakatulog na ang magkakapatid. Nang tumunog ang orasan para sa 3:00 o 3 oras ng madaling araw, naramdaman daw ng nanay ni Manuel na may paikot-ikot na naglalakad sa kanilang bakuran. "Boy," tawag ni Aling Trining kay Manuel. "Gumising ka," pabulong niya. Si Manuel ang unang anak ni Aling Trining at mayroon ng mas sapat na pag-iisip kaysa sa mga kapatid niya. "Bakit po?" Nakapikit pa rin si Manuel. "Pakiramdaman mo," mahinang sinabi ng kanyang nanay. "Wala naman, Nay," sagot ni Manuel. Walang ano-ano, narinig na ni Manuel ang mga yapak na parang may naglalakad ng papalayo at pagkatapos ay papalapit na naman. Dinig na dinig ni Manuel ang mga lagapak ng tsinelas at ang mga ito ay karaniwang naririnig ni Manuel noon sa tuwing naglalakad ang kanyang tatay. "Naku po, nandyan na yata si tatay," nanginginig na sa takot si Manuel. "Huwag kang matakot," sabi ng kanyang nanay. Maya-maya pa, may naamoy silang kandila. "Ay!" sigaw ni Manuel. Bigla siyang nagkumot. Pati ang kanyang nanay ay nagkumot na rin sa takot. Sa ikalawang gabi, nag-imbita si Aling Trining na mga bata. Ipinagluto niya sila ng kakanin at pinatulog sa bahay nila upang may kasama sila. 3:00 na naman ng madaling araw. Narinig ni Aling Trining na may nagwawalis sa kanilang bakuran. Ginising niya sina Manuel at ang kanyang mga kapatid. Narinig nilang mag-iina na may nagwawalis nga sa kanilang bakuran. "Sino ang nagwawalis sa bakuran sa 3:00 ng madaling araw? Walang ilaw sa labas. Makikita kaya niyang winawalisan niya?" wika ni Manuel sa kanyang sarili. Hindi na nakatulog ang mag-iina dahil sa takot. Kinabukasan, lumabas si Aling Trining at nakita niyang napakalinis ng kanilang bakuran. May nagwalis at nakikita pa ang bakas ng walis tingting sa lupa. Naibalita sa buong lugar ang nangyari. Lalong naniwala ang mga tao na ang kaluluwa ng isang namatay ay namamasyal. Sa pangatlong gabi, hindi na bumalik ang mga bata. Maagang natulog ang magkakapatid. Hindi raw makatulog ang kanilang nanay dahil iniisip na baka mamamasyal uli ang kanilang tatay dahil pangatlong gabi pa lang pagkatapos siyang mailibing. Naidlip daw ang kanyang nanay. Tumunog ang orasan para sa 3:00 ng madaling araw. Nagising ang mag-iina sa amoy ng kandila. Pagkatapos, nakarinig sila ng nagtatahip ng bigas. Ginagawa ng mga Ilocano ang pagtatahip ng bigas upang mapaghiwalay ang mga butil at ipa. Inilalagay ang bigas sa malaking bilao at iginagalaw ng pataas at pababa ang bigas upang maihiwalay ang mga ipang nakahalo. Dinig na dinig ng mag-iina ang estilo ni Mang Rizal sa pagtahip na para bang may ritmo pa itong sinusunod. Wala itong ipinag-iba sa dati niyang ginagawa noong buhay pa siya. Kinabukasan, nakita ng mag-iina na napakaraming ipa sa kusina at natahipan na ang kanilang bigas. May mga tumilapon ding peg-peg. Ito ang tawag sa nadurog na bigas at natatanggal sa pamamagitan ng pagtatahip. Nagtaka si Aling Trining dahil hindi naman dinala ng mga langgam ang mga peg-peg. "May nagtahip nga," wika ni Manuel. "Totoo nga kaya na nagmumulto ang aking tatay?" Hindi nakakalimutan ni Manuel ang mga kababalaghang naranasan ng kanyang pamilya sa pagkamatay ng kanyang tatay. Sa kanyang pagbibinata,
Sinikap niyang pag-aralan ang tungkol sa kalagayan ng mga patay. Ang kanyang mga tanong ay nasagot matapos niyang pag-aralan ng mabuti ang Biblia, ang banal na kasulatan ng mga Kristiyano. Dako naman tayo sa Istoryahay. Hahatiin ang inyong klase sa 3 pangkat. Kayo ay malayang magkwentuhan sa inyong pangkat tungkol sa mga pangyayaring naganap sa 3 magkakasunod na gabi pagkatapos mailibing si Mang Rizal. Dapat ay makapagbahagi ang bawat miyembro, makinig at magbigay payo, komento, mungkahi o anumang reaksyon sa kamag-aral. Isalaysay na maayos ang mga pangyayari sa isang tiyak na gabing na ibigay sa inyong grupo. Unang pangkat, unang gabi. Ikalawang pangkat, ikalawang gabi. Ikatlong pangkat, ikatlong gabi. Panuto, isulat sa mapa ang mga detalyeng kinakailangan tungkol sa kwentong nagmulto nga ba si Mang Rizal? Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sino? Ano? Kailan? Saan? Bakit? At paano? Atin na itong sagutan. Sino? Tama, si Manuel de Guzman ang nagsalaysay ng kwento. Ano? Magaling, kwento ng kababalaghan tungkol sa mga karanasan ng pamilya ni Manuel. Matapos mamatay si Mang Rizal, ang nagsalaysay ng kwento. Kailan? 3 gabi pagkatapos mailibing si Mang Rizal. Saan? Sa Barangay Balakad, lungsod ng Lawag, Ilocos Norte. Bakit? Nagkaroon ng mga kababalaghan dahil sa paniniwala na namamasyal ang kaluluwa ni Mang Rizal sa 3 gabi pagkatapos siyang mailibing. Paano? Nakaranas ang pamilya ni Manuel ng mga kababalaghan tulad ng yapak, amoy, kandila at pagtahip ng bigas na ginagawa ng kanyang yumaong tatay. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Pagkatapos mailibing si Mang Rizal, narinig ni Manuel ang mga yapak at amoy ng kandila sa unang gabi. Ano sa palagay mo ang dahilan ng mga nangyaring ito? Mayroon ka bang karanasan na kababalaghan na nais mong ibahagi? Ano ang epekto nito sa pananaw mo tungkol sa buhay at kamatayan? Sa ikalawang gabi, nakita ni Aling Trining na nagwalis sa bakuran ng walang maliwanag na ilaw. Paano mo ipaliliwanag ang mga pangyayaring ito? Ano sa palagay mo ang mensahe na nais iparating ng kwento tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan at ang pagbisita ng kaluluwa ng mga pumanaw? Sa pangatlong gabi, narinig nila ang pagtatahip ng bigas at nakita ang mga pegpeg sa kusina. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng mga kababalaghang ito para kay Manuel at sa kanyang pamilya? Paano mo naiintindihan ang mga karanasan ng mag-iina tungkol sa kaluluwa ng namatay nilang mahal sa buhay? Pagbibigay ng opinyon at reaksyon. Basahin ang paliwanag ni Manuel tungkol sa pagkamatay ng isang tao ayon sa paniniwala ng ilang Kristiyano. Ito ay inyong magiging taktang aralin at basahin sa inyong bahay. Ilahad din ang paniniwala ng iba pang relihiyon tungkol sa kalagayan ng isang patay. Ano ang opinyon o reaksyon nyo tungkol sa mga napanood o narinig? Iugnay ang anumang bahagi ng akda sa inyong sariling karanasan, kung mayroon man. Atin namang talakayin ang pasalitang pagkukwento. Panoorin ang isang video ng isang pasalitang pagkukwento. Itala ang inyong mga naobserbahan tungkol dito.
Maunawaan nila ang kwentong kanilang maririnig. Epektibong pagkukwento with Storytelling Demos, OVP Bayanihan e-Eskwela. Ang pasalitang pagkukwento. Ang isang kwento ay maaaring ibahagi sa iba sa pamamagitan ng ilang paraan, pagsusulat o pasalita. Isang paraang pasalita ay ang pagkukwento. Maraming pakinabang ang pagkukwento. Ito ay nakapagpapalinang ng pag-iisip, nakapagtuturo, nakaaaliw, nakapagpapalawak ng talasalitaan, nakapagpapayaman ng karanasan, at nakapagbibigay ng aral. Ang pagkukwento ay ginagamit sa pagtuturo sa paaralan, sa simbahan o sa bahay. Ginagamit ito ng mga magulang, guro o leader upang aliwin o turuan ang mga bata. Ang ganda ng isang pagkukwento ay nasa tagapagkwento dahil mahalaga ang mahusay na pagkukwento. Mahalaga ring matuto ka kung paano gawin ito. Ang mga sumusunod ay mahalagang sangkap ng mahusay na pasalitang pagkukwento. Angkop na kwento, kawili-wili at angkop na paksa para sa mga tagapakinig. Ganap na kaalaman, tamang impormasyon at wastong pagkasunod-sunod na mga pangyayari. Akmang tinig, angkop na lakas, hina at laki ng tinig, taas ng tono at bigkas ng mga salita. Tamang ekspresyon ng mukha, tamang hitsura ng mga mata at kilay, noo at bibig. Angkop na kilos, akmang kumpas ng kamay, galaw ng ulo at balikat, hakbang ng paa, at iba pang kilos ng katawan. Tandaan, ang mahusay na pagkukwento ay may tamang ekspresyon ng mukha, angkop na kilos, ganap na kaalaman, angkop na kwento, at akmang tinig. Panoorin ang inyong kanya-kanyang video sa ginawang pagkukwento sa nagdaang araw. Suriin ang inyong paraan ng pagkukwento. Pag-usapan kung paano mapapabuti ang inyong pagkukwento batay sa mga napag-aralang paraan. Balikan ang konsepto ng pang-uri, naglalarawan sa pangalan o panghalip. Pag-usapan ang dalawang uri ng pang-uri. May dalawang uri ang pang-uri, ang pamilang at palarawan. May dalawang klase ang pamilang, patakaran at panunuran. Ating talakayin ang pang-uring pamilang na panunuran. Ang pang-uring pamilang na panunuran ay isang uri ng pang-uri na ginagamit upang magpahayag ng pagkakasunod-sunod o ranggo ng mga bagay o tao. Ito ay tumutukoy sa posisyon o pagkakasunod-sunod ng isang bagay sa isang serye o listahan. Ang pang-uring pamilang na panunuran ay karaniwang ginagamit kasama ang mga numerong nagpapakita ng pagkakasunod-sunod tulad ng ika-una, ika-dalawa, ika-tatlo, at iba pa. Sa unang gabi, pagkatapos ng libing, ang mag-iina lang ang naiwan sa bahay. Tumunog ang orasan para sa 3:00 o ikatlong oras ng madaling araw. Si Manuel ang unang anak ni Aling Trining. Sa ikalawang gabi, nag-imbita si Aling Trining ng mga bata. Sa pangatlong gabi, hindi na bumalik ang mga bata. Tukuyin mo ang mga pangalan sa mga pangungusap. Ano-anong pangalan ang inilalarawan ng pang-uring pamilang? Kilatisin mo ang mga pamilang na una, ikatlo, ikalawa. Ano ang isinasaad ng mga ito pagkasunod-sunod ng tao, bagay, at iba pa. Upang hindi mo makalimutan, tandaan ang pagkakabuo ng katawagang panunuran, pa plus sunod plus an,
at ang pagbabagong morpoponomikong pinagdadaanan ng salita. Tukuyin ang mga panlaping ginagamit sa mga pamilang na panunuran at ang dalawang anyo ng mga ito. Anyong ika, una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ika-100. Anyong pang, pang-una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-100. Ang panlaping pang ay maaaring magbagong anyo sa mga allomorph nitong pan o pang dahil sa ponemang kasunod nito. Pang plus a, e, i, o, u, g, h, k, u. Halimbawa, pang-apat, pang-walo, pangatlo. Pan plus d, l, n, r, s, t. Halimbawa, panlima, panlambing, 6, pansampu. Pam plus b, m. Halimbawa, pampito. Bigyang pansin din ang wastong pagbabaybay sa mga pamilang na panunuran, lalo na sa paggamit ng gitling. Batay sa ortografiyang pambansa, ginagamit lang ang gitling sa tabi ng panlaping ika at pang, o mga anyo nitong pan o pam, kung ang ikinakabit dito ay simbolo ng numero. Mga halimbawa, tama, sa ika-9, pansyam na araw ng pagkamatay ng isang tao, isinasagawa ng pamilya o ang padasal para sa namatay. Tama, ika-9 na araw o pangsyam. Mali, ika-9 na araw o pansyam. Mali, ika-9 na araw o pansyam. Mali, ika-9 na araw. Ang mga Ilocano ay nagsasagawa ng umras sa pang-40 araw ng pagkamatay ng isang tao, kung saan isinasagawa ang padasal, pagluluto ng mga kakanin at iba pang pagkain. Salo-salo ang mga magkakamag-anak at kaibigan. Gayon din ang pag-aalay ng mga pagkain para sa namatay. Pang-40, mali, pang-40, mali, pang-40. Ang gitling ay ginagamit din sa mga pamilang na may panlaping pang o ang anyo nitong pan o pam, kung ang sumusunod na titik sa panlapi ay nagsisimula sa patinik na a, e, i, o, u. Tama, pang-4. Tama, pang-4. Mali, pang-4. Narito ang mga tama at maling pagsulat. Sa langguhitan ang mga pang-uring pamilang na panunurang ginamit sa loob ng teksto. Si Regine. Ang unang naging matalik kong kaibigan na si Regine ay nagkasakit ng dengue at binawian ng buhay. Siya ang pang-4 na anak sa pamilya. Lubos na nalungkot ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga kapatid, lalo na si Bing, ang ikalawa sa huling kapatid niya. Sila kasi ang palaging magkasama at magkalaro. Kaya palagi siyang umiiyak mula sa unang araw hanggang sa huling araw ng lamay ng kanyang ate. Sa araw ng libing, narinig niya sa simbahan na hindi sila dapat mawalan ng pag-asa o malungkot dahil darating ang araw na sila'y magsasama-samang muli bilang isang buong pamilya. Para sa pabaong pagkatuto, narito ang mga nalaman ko. Ang mga kwento tungkol sa multo ay bahagi rin ng mga kababalaghang pinaniniwalaan ng ilang Pilipino. May mga Pilipinong hindi naniniwala na ang isang namatay ay nagmumulto. Ang pagmumulto daw ay gawa ng mga masamang espiritu. Maraming tradisyon ang mga Pilipino kaugnay ng pagkamatay ng isang tao. Pagninilay sa pagkatuto, ano ang iyong karanasan tungkol sa pagkamatay ng isang taong malapit sa iyo? Para sa pagsusulit, naranasan mo na bang matakot sa multo, subalit nalabanan mo rin ito? Ano-ano ang ginawa mo? Isalaysay ang iyong naging karanasan.
Gamiting gabay ang mga tanong na naibigay para sa bawat bahagi ng iyong kwento. Isulat mo na sapat lang ang iyong sagot para sa bawat bahagi. Pagkatapos, pagsama-samahin ang mga ito sa isang sulatin. Ang bawat bahagi ng kwento mo ay isulat mo sa isang talata. Isang talata para sa simula, isa para sa gitna, at isa para sa wakas. Simula, kailan ito nangyari? Saan ito nangyari? Bakit ka nakaramdam ng takot? Gitna, paano mo nilabanan ang takot? Isalaysay na maayos ang magkasunod-sunod na ginawa mo. Gumamit ng mga pang-uring pamilang na panunuran. Ano ang unang ginawa mo? Gamitin sa iyong pangungusap ang angkop na pang-uring pamilang na panunuran. Gamitin sa iyong pangungusap ang angkop na pang-uring pamilang na panunuran. Baybayin ito ng tama, isalaysay din na maayos ang iyong ginawa. Ano pa ang ginawa mo? Gamitin sa iyong pangungusap ang angkop na pang-uring pamilang sa panunuran na may panlaping ika, baybayin ito ng tama, isalaysay din ng maayos ang iyong ginawa. Ano ang huling ginawa mo? Gamitin sa iyong pangungusap ang angkop na pang-uring pamilang na panunuran. Baybayin ito ng tama, isalaysay din ng maayos ang iyong ginawa. Wakas, ano ang naramdaman mo pagkatapos at ano ang maipapayo mo sa mga batang tulad mo na natatakot din sa multo? Narito ang maaaring maging kasagutan.